Hi guys! Welcome to our vlog. Ang saya talaga dito sa coffee shop. Ngayon pag-uusapan natin ang El Filibusterismo. At ito ang mga kabanatang 34, 35. O sige Kyle, unahin na natin ang kabanata 34, ang kasal. So si Basilio, 7 pa lang ng gabi, wala siyang mapuntahan. Tapos ginugulo na ng lapar ang isip niya. Oo, tapos may dumaan na sasakyan sunod-sunod. Isang karwahe doon. May sakay na bagong kasal. Naawa nga sila kay Isagani kasi nga, alagayan niya. Amalia, mas makalipas yung ilang oras, naiinip si Basilio kasi mabagal yung takbo ng oras. Tapos bigla niyang napansin si Simon lumabas ng bahay nila. Tapos bit-bit yung lampara. Nakita rin niya yung kutsero, si Sinong. Naku Nalis, hindi lang yan. Maliwanag pa yung dating bahay ni Kapitan Tiago. Naririnig yung mga salitaan ng mga tao tsaka yung orkestra. Malaki na yung pagbabago ng dating bahay niya. Talaga ba? Oo. Ay, ganun ba? Ngayon, dumako naman tayo sa kabanata 35, ang pista. Magsi-7 na ng gabi nung nagpunta yung mga panauhin. Oo, nandun pa nga yung ibang panauhin nung dumating yung bagong kasal eh. Kasama na si Doña Victorina. Tapos huling dumating yung si Kapitan General kasama yung asawa niya. Habang nagsasaya yung lahat, si Basilio nasa harap ng bahay nila, habang yung mga panauhin nasa loob. Tapos, nakaramdam siya ng awa dun sa mga taong walang sala. Pero nung dumating si Padre Salvi at si Padre Irene, nakaramdam siya ng siklab sa kalooban niya. Tapos maya-maya, dumating yung karwaheng sinasakay ni Simon. Bumaba siya, dala yung kanyang lampara, tsaka umakyat na siya ng bahay. Oo nga, maraming pumalibot sa kanya dahil namangha, tapos binati yung lamparang dala niya. Tapos ito namang si Basilio, naisip na naman niyang iligtas yung mga inaapi. Pinilit niyang pumasok. Kaso hinarang nga siya ng mga bantay. Kasi daw madumi yung damit niya. Pero ilang sandali, bumaba naman si Simon sa kanyang bahay. Nakita ni Basilio si Simon. Tapos nangatay siya sa takot. Kaya lumayo siya sa tahanan niya. Nung nakalayo na siya, nakita niya si Isagani. Tapos nakiusap siya na samahan siya ni Isagani. Pero hindi siya pinansin ni Isagani. Kaya wala nang nagawa si Basilio kung hindi sabihin yung totoo kay Isagani. Kaya si Isagani hindi na siya sumama, kaya naglakad na lang siya mag-isa. Pero nung nakita ni Isagani na parang takot na takot si Basilio, nagmadali siyang lumabas ng bahay kasi akala niya totoo yung sinasabi na mayroong pagsabog na magaganap. Samantala, sa lansangan, may isang papel na may titik. Tapos mayroon itong tintang kulay pula. At nagpasapasahan to sa mga kamay ng matataas na panauhin. Nang itanong ni Kapitan General kung sino yun, sumagot si Don Custodio. Ngayon ay napakasamang biro. Kasi nga nakalagda sa papel, sulat kamay ni Juan Crisostomo Ibarra. Yung filibusterong 10 taon nang namatay. So ayan, pagpapatuloy na lang po natin ang ating kwentuhan sa daan. Alam nyo ba, marami yung natakot. Kahit sinabi nung Kapitan General na ipagpatuloy nila yung pagkain nila, hindi alang nangahas dahil takot silang malason. Tapos, nung hulimlim na yung ilaw ng lampara, inutos na nung general na yung mitsa ilagay ni Padre Irene sa itaas. Pero sa isang kisap mata, may pumasok na anino tapos bigla niyang kinuha yung lampara. Bago pa magkaroon ng ilaw, natapon na ng anino yung lampara sa may ilog. Tapos nakatakas na dun yung anino. So guys, eto na yung chapter 36. Bye! Bye! At 35.